Hello po, no. Alam nyo, araw-araw ang daming mga guro ang nagchat-chat daw tungkol dito sa ECP dahil hindi na gumagalaw yung kanilang application. Napakatagal na daw nilang nag-apply. Qualified naman daw sila, no. Tapos meron naman sa division nila parang 10 lang ang na-endorse, na-promote. Sa ibang school naman, hindi nila alam kung ano basis ng inuuna ng priority. Kaya ganyan yung mga guro natin, nagkakaroon ng dissatisfaction doon sa handling ng division, particular sa mga application nila sa ECP. Kung kaunti lang yung napopromote, ang sagot dyan is kukunti lang yung budget ng division nyo. Katulad dito sa amin, meron kaming 64 million kasi malaking division to eh. Pero sa ibang division na malaki, mas malaki. Katulad ng, alam ko, Manila malaki. Quezon City, malaki yan. Ang ipopromote dito sa amin sa division ay kung matutuloy 2027 applicants. Dami, no? Kaya nga dyan, baka naman exaggerated dyan sa division nyo. Nasabi nyo 10 lang. O 10 lang sa district nyo. Hindi, pero may mga division sabi sa akin ng mga guro, 100 lang daw yung na-promote. Probably, kaya ganyan kakonti yung napopromote o konti lang yung budget nyo. Kaya, okay, magalit sa division nyo. Hindi nila kasalanan. Kasi konti. Yan yung Kasi hindi naman nila pwedeng hindi ubusin yung yung pera ng na allocated sa inyo eh. Kasi uubusin nila yan. Pag hindi na naubos yan, hindi sila mabibigyan. Ganyan yan. Kaya dapat inuubos ng mga division yung budget. Kaya kung konti lang yung napopromote sa division nyo, maliit lang yung budget nila sa ECP. Sabi nyo, napakadami nag-apply, 1,000. Yun lang. Kung patuloy na maliit lang yung budget na binibigay sa inyo, minimal lang din ang mapupromote. Kaya dapat yung request natin, yung request nyo, na sana, sabi naman ng DepEd, ay lalakihan yung mga budget, 'di ba? Ngayon may statement si Secretary Angara na lalakihan yung budget para dito sa ECP. Aabangan natin. So, yan ang reason, Yan ang reason. Ngayon, may palakasan. Nasabi ko na yan eh. Kung may mga unang discretion yung SDS na pinromote, dapat isusunod kayo lahat din. Wala mo lang tatanggapin na application hanggat hindi kayo napopromote lahat. Wala namang kaso doon kung may unahin yung SDS. Discretion niya yan eh. Pero dito sa Caloocan, true to the request of President Bongbong Marcos and the DepEd Secretary na unahin yung mga retiree. Kaya dito, inuna sa amin yung mga retirable, then yung mga seasoned teachers 55 above, then lahat na. Pero baka halos lahat din makuha. Halos lahat din ay ma-promote dito sa Division of Caloocan dahil 2027 ang planong i-promote under ECP. Doon sa inyo, kung meron lang 100 sa division ang pinopromote, at doon sa iba ay wala. Sir Bong, dito nga po sa division namin, kahit isa wala. Ibig sabihin, hindi pa kayo nabibigyan ng budget yung division nyo. Di ba? Pero by now, imposible na yung division nyo ay wala pang allocation. Di ba? Kasi kung wala allocation,
magiging unfair sa mga guro sa division diyan kung wala kayong allocation pa. Ganyan kasi dear teachers, no? Mas marami ang mapopromote na guro kung malaki yung allocation nyo sa ECP. Kukunti lang yung mapopromote sa division nyo kung kakaunti lang yung allocation ng division nyo. Walang mapopromote sa division nyo kung wala pang budget yung division nyo. Mamili kayo sa tatlo. Di ba? Dito sa NCR, alam ko may budget na lahat. NCR. Dito sa NCR, kasi malaking population ng mga teachers dito sa division dito sa NCR eh. Kaya malalaki yung budget, to my understanding. Oh. Sa province, alam ko, malaki din. Hindi naman nagkakalayo yan. No? So, hindi kayo, kung ako tatanungin, kung nag-qualified kayo, hindi kayo dapat mag-worry eh. Kasi ang linaw naman doon sa guidelines ng ECP, kapag kayo ay, di ba, paulit-ulit ako, qualified, ano yan, mandatory na dapat i-promote kayo. Ngayon, kung hindi man kayo una, dapat kayo na yung kasunod. Kung dalawang hati yan, nauna yung unang half, dapat isunod yung second half. Kung tatlong hati, una yung unang half, tapos second, hindi pala, yung unang batch, second and third, lahat. Ganun. Walang iiwan. No? Dapat isasaturate yung mga qualified. Ganun yun. So, the teachers, ganyan lang talaga ECP. Sana totoo yung sinasabi ng ating Deputy Secretary na dadagdagan daw yung budget ng ECP. Then let's wait. Ano yan? Posible yan. Posible. Nadagdagan yung budget. Dapat kasi ang mga nagko-complaint yung mga taga-province no? Oo, dapat diyan lakihan yung pondo diyan sa province ng ECP sa mga division diyan sa province. Ang karaniwang complaint ng ECP na hindi sila napopromote, walang galaw, parang napapabayaan sila. Ang karamihan na nare-reserve ang province Pero dito sa NCR, parang minimal lang sa NCR. So, ganoon lang, dear teachers, na?